Back dito sa ating YouTube channel, My Backyard Hobby. And for today's video mga ka-backyard, I will show you kung paano tayo gagawa o gumagawa ng snacks ng ating mga alagang manok dito gamit ang mga tira-tira dito sa ating kusina. But before I continue, I'd like to again ask you to support my channel by subscribing, liking, sharing yung ating mga videos, and please don't forget to click the notification bell so that you will be updated for my next video dito sa ating YouTube channel. Dito lang yan sa ating Backyard Hobby. Mga backyard, dito sa ating mga alaga ay palagi ito dati ginagawa, and dahil medyo busy na tayo, hindi na natin nagawa ulit. Pero last week gumawa tayo ulit, and pakita ko sa inyo kung ano itong ating ginagawa para pang snacks ng ating mga alaga dito. At ito ay masagana sa protina gamit ang ating mga tira-tira sa ating kusina, like bones, basta mga tira-tirang kanin o tira-tirang ulam na sa ating kusina, yung mga hindi na natin kinakain. Pwede natin itong gawin na pang snack sa ating mga alaga, especially yung ating mga manok, pabo at saka gansa. Pero ito ay kadalasan pinapatuka ko sa ating mga maliliit na sisiyo or sa mga maliliit nating mga manok dito, kasi nasasarapan sila. But ipakita ko sa inyo kung ano ito, at pasintabi sa mga kumakain. Medyo hindi ito maganda tingnan kapag kumakain tayo. Gamit itong palanggana, mga kabakyard, ayan, mayroon tayo ditong 2, 3, 4. Yung isa mayroon ng laman yan. So yan, gamit ng palanggana na yan na maliit. At ito yung gagamitin natin mga kabakyard. Ito yan, tira-tira yan ng mga mga buto ng manok. Mayroon diyang buto ng baboy. At saka mas maganda, mas madali uudan yung mga buto ng baboy, mabilis. So pero at saka iba pang mga tira-tira na tinatapon natin. Actually dito sa akin lahat na tira, walang naiiwan kasi pinapakain natin ito sa ating mga alaga. Pero yung mga buto-buto, ito yung ginagawa natin na pauuran, uudan para sa ating mga alaga dito, snacks nila. So ito yung gamit natin. Tapos ilagay natin yan dun sa mga palanggana. Yan. Tapos kabira natin mga kabakyan. Tara, ilagay ko muna ang backyard na ilagay na natin to. Yan. Ito lang yan. Tapos hintayin natin ng mga ilang araw, 3 days. 3 days to 4 days. Pagkatapos na madapuan ng mga flies, yung mga normal na flies lang dito. Sa iba, mayroon silang inaalagaan na yung mga malalaking flies, or tinatawag nila na black soldier. Pero siyempre matrabaho gusto pa yan. So yung ating ginagawa ay gamit itong mga dito, normal na flies na dito sa ating paligid. Ito yung
humahapon or kumakain tapos nangingitlog, tapos yung kanilang itlog ay magiging uod, mga kabakyard, no? So ito na yung isa, ito din yung isa, mga kabakyard. Tapos hintayin lang natin ng ng 2 to 4 days, then makikita na natin yung mga maliliit na uod. Yan, katulad dito mga kabakyard, mayroon tayo dito ito mga araw na to, tingnan nyo yan. Ayan, yan na yan, ganyan yan na, kasi ito ay mga na to, mga 3 to 4 days na to na ilagay natin dito. Pero para lalaki dyan, lalaki ito mga kabakyard, kailangan bigyan natin ng pagkain. So yung pwede natin malagay dito, yung mga, of course, mga tira pa rin sa kusina natin. And then mga bulok na prutas, mga gulay, pwede natin mailagay dyan. And then ito na rin yung isa, nag-start na rin to. Yan na sila. Yan, pasintabi ulit sa mga kumakain. Pero ganyan na ganyan yan. So yung gawin natin, i-stack natin to dito. Kapag mayroon akong mga makuha mamaya na mga prutas na bulok or mga gulay dun sa market, ito yung ipapakain natin dito sa kanila. So after that, pwede na natin silang ma-harvest or ilagay natin sila sa isang lugar na kung saan ay pinipermihan ng ating mga alaga, na kasi kapag medyo malaki-laki na to sila, umaakyat ito sila sa sa palanggana. Gusto nilang lumabas, so mahuhulog sila sa lupa, at yun naman ay kinakain na ng ating mga alaga. Kaya ayaw ng ating mga alagang umalis dito, kasi kapag mahuhulog yan sa lupa, kinakain nila. So pero yung mga naiwan, ina-harvest natin, tapos pinapakain ko sa ating mga alagang maliliit na mga manok dito. So kailangan na kabira natin to para hindi maakyatan ng ating mga alagang manok. Kailangan hindi ito mainitan. Dito nga sa akin nilalagyan, medyo mainit, pero mas maganda kapag hindi mainitan, kasi para hindi mamamatay yung mga yung mga uod. Mga kabakyard, tapos na natin itong gawin, and kinabira na natin, at magantay tayo ng ilang araw. Tapos pero kapag makakuha ako bukas ng mga prutas na sa market, or may madaanan tayong mga tinatapon nila, at dali natin, tapos ipakain natin sa ating mga yung uod na alaga, para maipakain natin sa ating mga. So yun na, pinabira na natin. Pero ito, dahil nga wala pa siya, bago lang siya, so kailangan mapasukan siya ng mga flies, langaw sa loob, para makain sila, tapos mag-itlog dyan. Then yung kanilang itlog ay magiging uod, at yan yung kakain natin. So ipakita ko sa inyo, actually itong ating ito hindi pa dapat to hindi pa to dapat harvest, pero yung iba dahil hindi natin nakabira ng maayos, lumabas na, tsaka nakain na ng ating mga alaga. So dalhin ko ito doon sa baba, tingnan natin mga kabakyard, kakain natin lang sa ating mga alaga dito. Tingnan nyo kung paano nila kakainin. Yan, dito na lang, itapon lang natin to dito. Yan, nakikita nyo naman yan masyado, pero kasi dapat hindi pa ito time, pero yan kinakain na nila, tapos tinutupa. Kapag ito kasi hindi katulad ng yung black soldier na tumatagal
Tatagal siya ng mga tag 15 days. Tapos pag i-harvest mo, mga malalaki makuha natin. So, mga maliit kasi nga normal lang na na flies. Pero gustong gusto ito ng ating mga alagang kakainin. Misali yung ating mga maliit na manok na sisiw. Saka masustansya to sa kanila. Yung taas ng protein ito. So yan, kinakain na ng ating alaga. So para makita lang ninyo mga kabakyard. Pero sa next time siguro mayroon pa akong gustong gawin dito sa ganitong paraan. Pero ibang lalagyan yung lalagyan natin at saka ibang sistema, ibang style, no? At yun ay diretso na may access yung ating mga alaga, na yung mga uod ay mahuhulog na lang sa lupa, tapos doon na lang babantayan ng ating mga alaga at kakainin. So dito na lang magtatapos muna yung ating vlog mga kabakyard, and sana mayroon kayong natutunan para sa inyong mga alaga, no? So please continue to support ng ating kaunting channel, and maraming salamat. God bless you.